Ang ebanghelyo ngayong araw na ito, 5 ng Hulyo, Sabado, ay mula kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya ay tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon kapwa ito nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang faithful reflection ngayong araw ay galing kay Brother Bernie Marco ng Family of God Servants Community. Bagong sisidlan para sa pagbabago. Sa Ebanghelyo, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Ang sagot ni Jesus, "Parang kasalan lang yan. Kung may kasalan at nandun pa ang groom, syempre masaya ang lahat. Hindi naman siguro masama na magsaya muna ang lahat dahil hindi pa panahon ng lungkot o pag-aayuno." At para maintindihan nila ito, gumamit siya ng halimbawa. Una, walang nagtatahi ng bagong tela sa lumang damit, kasi babatakin ng bagong tela ang luma at masisira ito. Ikalawa, walang nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Puputok ito dahil aalsa ang bagong alak habang tumatagal dahil sa fermentation. Anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Gusto nating sundin ang Diyos dahil alam nating iyon ang nararapat. Ngunit ayaw nating baguhin ang puso o ugali natin. Hindi natin maisasalin ang bagong pag-asa at biyaya ni Jesus sa puso nating puno pa rin ng galit, yabang o inggit. Ang pagbabagong hinahangad natin sa ating pananampalataya at relasyon kay Kristo at kapwa ay mag-uumpisa sa pagbabago ng ating puso, pananaw at ugali. Bagong alak ay katumbas ng bagong buhay kay Kristo, at ang bagong sisidlan ay katumbas ng bagong puso na handang sumunod. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tulungan mo po akong baguhin ang puso ko para magkaroon ng bagong sisidlan para sa bagong mong biyaya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.